The Triplets Who Wants Me So Badly, Obsession Series 4, written by Black Raven, Inc. 16 Linden, Simon at Creed. Triplets na nakatakda na sanang ikasal sa tig-iisang babae. Bagamat magkakapatid ay mayroon na silang mga kanya-kanyang yaman na hindi na kinakailangan pa ang suporta ng mga magulang nila. But because they're already 33, pumayag na rin sila sa arranged marriage na tinakda ng mga magulang para sa kanila. Not because they're in love, but just for the sake of having a family and heir na magpapatuloy ng legacy nila. Billionaire, handsome, famous, at kinatatakutan ng lahat. Hindi na bago sa kanila ang gumawa ng masama o pumatay para lang makuha ang nais nila. Laruan lang para sa kanila ang mga babae and they do not care about the thing called love. For them, it's just an illusion. Pero nagbago ang lahat when their friend Xandro suggested to have fun at bumili ng tig-iisang babae na lalaspagin nila sa loob lang ng isang linggo. A girl who will do everything for them without any string attached. Isang living SX doll na hindi na nila iisipin pa ang dangal nito dahil binili na nila ito. Hindi nila inaasahan na dadalhin sila ni Xandro sa isang auction kung saan illegal na binebenta ang mga babae o lalaki. Aalis na sana sila nang bigla nilang makita sa stage ang isang dalaga na bumihag ng puso nila the moment they laid their eyes on her. An 18-year-old girl na tila walang muwang sa sitwasyon na kinasasadlakan nito at umiiyak lang habang naghihintay na may bumili rito mula sa stage. Sa isang iglap, ang walang interes sa ganoong bagay na tatlong lalaki ay naglaban-laban sa paglalabas ng pera para lang mabili ang babaeng estranghera pero bumihag na agad sa mga puso nila. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may naramdaman sila para sa isang babae. And at that moment, they realize that they need to get her no matter what it takes. They want her. Dahil sila ang pinakamayaman sa auction na iyon, ay sila lang ding tatlo ang naglaban-laban. Walang gustong magpatalo, wala silang pakialam sa pera, basta masolo lang nila ang babaeng nagpatibok na agad sa kanilang mga puso by just looking at her innocent and beautiful face. Fuck! Hindi ba talaga kayo susuko? Galit nang napatayo si Simon. I want her. She's mine. So back off. Sigaw din naman ni Lyndon. Nagtitinginan na ang mga tao sa auction habang hinihintay ang sunod na presyong ilalabas nilang tatlo. If no one wants to give her up, then the only solution is to share her. Walang emosyon ang mukha na sabi ni Creed na nagpasinghap sa hininga ng lahat ng taong naroroon sa auction room. Sinong mag-aakala na ang mga gwapo, bilyonaryo at sikat na mga lalaking ito na kayang kumuha ng isang babae sa isang tingin ay handang maghati at maglabas ng bilyon para lang sa iisang dalaga? Sabay-sabay na napatingin ang tatlong lalaki sa mga mata ni Maya na nagbigay ng kilabot sa kanya. Ang tatlong lalaki na bagamat nakamaskara ay nagbibigay pa rin ng matinding dating at atraksyon sa mga taong napapatingin sa mga ito. Amin ka, babae? Sabay-sabay pang sabi ng tatlo matapos siyang mabili ng mga ito sa halagang 1 bilyon. Magiging maganda ba ang buhay ni Maya sa tatlo? O mas gugustuhin na lang niya na tumakas sa kamay ng mga ito? Kumusta mga ka-growth? Sam dito. At welcome sa ating special session kung saan hinuhukay natin ang mga aral sa likod ng mga kwentong puno ng tensyon. Alam nyo, minsan ang pinakamalalalim na aral tungkol sa ating sarili ay matatagpuan natin sa mga sitwasyong hindi natin inaasahan. Tama ka dyan, Sam. Ngayon, hihimayin natin ang kwento ni Lyndon, Simon at Creed mula sa The Triplets Who Wants Me So Badly ni Black Raven Inc. 16. Isang kwento ito ng kapangyarihan, yaman, at isang hindi inaasahang pagbabago ng puso. Pero teka lang, Selena. Bago tayo maging emotional, kailangang aminin na medyo madilim ang simula ng kwentong ito, ha? Ang pinag-uusapan natin dito ay mga lalaking tinitingnan ng pag-ibig bilang isang ilusyon lang at mga babae bilang laruan. Yun nga ang interesting, Alex. Isipin niyo, 3 bilyonaryo, 33 years old, at tila wala nang pakialam sa kahit kanino. Handa silang magpakasal sa mga babaeng hindi nila mahal para lang sa legacy at tagapagmana. Parang robot na silang nabubuhay sa rurok ng tagumpay. Kumbaga, Sam, ang buhay nila ay puro transaksyon lang. Kahit ang pamilya, parang business deal lang para sa kanila. Pero dito natin makikita kung paano nababasag ang ganyang mindset kapag dumating ang isang bagay o tao na hindi kayang kontrolin ng simpleng lohika.
Pero ang lala ng simula nila, di ba? Yung suggestion ni Zandro na bumili ng babae para lang laspagin sa loob ng isang linggo? Honestly, parang wala silang moral compass dito. Paano natin mahahanapan ng growth ang mga karakter na ganito ang pananaw? Iyan ang hamon sa atin ngayon. Pero tignan nyo ang nangyari sa auction. Plano nilang bumili ng living sex doll. Pero nung makita nila si Maya, ang 18-year-old na dalaga na umiiyak sa stage, biglang nagbago ang lahat. May naramdaman silang hindi nila maipaliwanag. Eksakto, Sam. Doon pumasok yung tinatawag nating disruption. Sa isang iglap, yung mga lalaking walang pakialam sa pag-ibig, biglang nag-agawan. Hindi na ito tungkol sa libog lang. May kung anong innocence kay Maya na bumihag sa kanila na hindi nila kayang bilhin ng basta-basta. Wait, Selena, pero naglabas pa rin sila ng pera, di ba? 1 bilyon. At ang mas nakakagulat, nagpasya silang maghati. Sabi ni Creed, share her. Parang hindi naman yata growth yun. Parang mas matinding obsession lang na ayaw nilang magpatalo sa isa't isa. Gets ko ang point mo, Alex. Pero isipin mo to. Ito ang unang pagkakataon na may naramdaman silang pangangailangan sa isang tao. Para sa mga bilyonaryong sanay na laging nasusunod, ang makaramdam ng desperasyon para sa isang estranghera ay isang malaking crack sa kanilang pader. Tama si Sam. Minsan, ang growth ay nagsisimula sa pagkawasak ng ating mga dating paniniwala. Akala nila ang pag-ibig ay ilusyon. Pero nung makita nila si Maya, yung illusion na yun naging totoo at naging dahilan para mag-away silang magkakapatid. Pero Alex, Selena, isipin niyo rin si Maya. Isang 18-year-old, walang muwang, tapos 3 makapangyarihang lalaki ang nagmamay-ari sa kanya. Nakakatakot yung linyang amin ko, babae. Paano magiging motivational ang ganitong sitwasyon para sa ating mga listeners? Ang aral dito, Alex, ay tungkol sa human connection. Kahit gaano ka pa kayaman o katigas, hindi mo matatakasan ang pangangailangan ng puso. Ang kwento ni Maya ay kwento rin ng survival at kung paano ang kanyang innocence ay naging mas malakas pa sa bilyon-bilyong piso ng mga triplets. Actually, Sam, maganda ring tingnan kung paano magbabago ang triplets. Mula sa pagiging kinatatakutan ng lahat at gumagawa ng masama, baka si Maya ang maging moral anchor nila. Minsan, kailangan natin ng isang taong magpapaalala sa atin kung paano maging tao muli. Sabagay. Pero teka, di ba parang ang hirap isipin na maghahati sila? Sabi ni Simon, she's mine, back off. Tapos biglang share her na lang. Parang ang bilis ng shift ng mindset nila dahil lang sa ayaw nilang mawala ang babae. Iyon ang power ng obsession na nagiging transition. Sa simula, gusto lang nilang angkinin. Pero dahil pare-pareho silang ayaw sumuko, napilitan silang mag-compromise. Kahit sa maling paraan, natututo silang mag-adjust para sa isang bagay na mahalaga sa kanila. At para sa ating mga listeners, ang try this moment dito ay ang pagmuni-muni. Ano ang mga bagay sa buhay mo na akala mo ay kontrolado mo na, pero biglang nagpabago sa pananaw mo? Minsan, ang mga disruptions sa plano natin ang nagdadala sa atin sa totoong emosyon. Siguro nga. Pero kailangan pa rin maging maingat si Maya. Sabi sa dulo, mas gugustuhin na lang ba niya na tumakas? Ibig sabihin may choice pa rin siya. Ang growth ay hindi lang para sa triplets, kundi para rin sa kanya. Ang mahanap ang sarili niyang boses sa gitna ng 3 higante. Tumpak, Alex, ang tunay na lakas ay hindi laging nasa pera. Minsan, nasa mata ito ng isang taong umiiyak, pero kayang magpabago ng takbo ng buhay ng 3 bilyonaryo. 1 bilyon para sa isang tao? Ipinapakita lang nito na may mga bagay na priceless talaga. Kaya sa mga nakikinig, kung pakiramdam nyo ay parang robot na rin ang takbo ng buhay nyo, huwag kayong matakot sa mga hindi inaasahang emosyon. Baka yun ang kailangan nyo para magising muli ang inyong puso at makita ang mundo sa bagong kulay. Sa bagay, kahit sa madidilim na kwento, laging may liwanag ng pag-asa na pwedeng magbago ang mga tao. Sana lang ang triplets ay matutong rumespeto at hindi lang basta mag-angkin. Kasi ang totoong pag-ibig, hindi binibili sa auction. Wow, ang ganda nun, Alex. Ang totoong pag-ibig, hindi binibili sa auction.
Iyan ang perfect takeaway natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig sa aming pagsusuri sa madilim pero makahulugang kwentong ito. Sana ay may napulot kayong aral tungkol sa pagbabago at sa halaga ng bawat tao. Huwag kalimutang mag-reflect sa inyong sariling mga obsession at gawin itong inspirasyon para sa mas mabuting bersyon ng inyong sarili. At bago tayo magtapos, tandaan, ang yaman ay nasa puso, hindi sa bank account. Hanggang sa susunod na episode, mga ka-growth, manatiling bukas ang puso at isipan. Para sa inyong susunod na hakbang, subukang kausapin ang isang tao na matagal nyo nang hindi pinapansin o bigyan ng halaga ang isang bagay na akala nyo ay maliit lang. Baka doon magsimula ang inyong sariling transformation. Hanggang sa muli,